So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun, pag-usapan po natin mga sangkay itong bagyo na tumama sa Pilipinas para ma-inform po tayong lahat mga sangkay at makapag-ready po tayo dahil nakita na po ng mga eksperto ang tatahakin po neto mga sangkay at mukhang ayon po sa report mga sangkay, mas lumakas pa raw po ito. No, tumataas po ng tumataas ang kategory po nitong bagyong Marcy. So mag-iingat po ang lahat. Tingnan po natin ang balita. But anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar para magkakilala po tayong lahat dito sa YouTube. Alright, eto ang balita ngayon mga sangkay. Ayon po kasi sa report na bagyong Marcy, sabi po dito, lumalakas. Tandaan po natin yan mga sangkay, lumalakas daw po. Mga lugar sa ilalim ng signal number 1, nadagdagan na. So, ipanalangin natin mga sangkay na maagang malusaw itong bagyo. But as of now guys, kailangan po maging ready ang lahat, buong Pilipinas, kung saan man ang tatahakin itong bagyo dahil wag po tayong papayag na maulit po ang nangyari sa ibang mga trahedya na nangyari sa ating bansa na dahil po sa kapabayaan din po nating mga Pinoy. Ayun, mga sangkay, may mga pamilya po tayo na pumanaw dahil po sa mga kalamidad. So, tingnan po natin. Bahagya pang lumakas ang bagyong Marce habang nasa karagatan sa silangang bahagi ng Isabela. Nagdagdagan na rin ang mga lugar na nakataas sa signal number 1. Alamin natin ang latest sa ulat panahon mula kay Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon, narito na yung update sa minomonitor nating si Bagyong Marce. Ngunit bago yung ating update, nais lamang natin ipagbigay alam sa publiko na sa kasalukuyan ay hindi natatawagan yung ating mga direct lines dahil nga sa kadahilan ng may pumutol ng ating mga kable ng telepono. Tayo ay nakipag-ugnayan na nga sa ating telephone provider para sa lalong madaling panahon ay maibalik yung ating telephone connection. Sa kasalukuyan, maaari nyo naman kaming makontak sa aming trunk line which is 02-8284-0800, local 4801. Nagdagdag nga rin tayo ng local numbers which are 4802, 4804, 4815 at 4850. So, mga sangkay, galing po ito sa Pag-asa. Makakontakt nyo naman yung ating Hydromet operations sa local na 4855. Nais nating ipaalala na bago natin i-dial yung local numbers natin, i-dial muna natin yung ating direct lines. Maraming salamat sa pag-unawa. Narito naman yung latest satellite image natin. Itong ang si Typhoon Marce ay bahagyang lumakas sa karagatang silangan netong Isabela. Kanina alas 4 ng hapon, ito ay nasa layong 480 kilometers silangan ng Esiague, Isabela. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Okay, so sa norte po ang tinutumbok nitong bagyo ngayon, mga sangkay. So yung mga nasa North Luzon, alam nyo na, mag-iingat po kayo dyan, mga sangkay. Mahirap magpakampante sa ganitong klase mga bagyo ngayon. Ibang-iba na po itong mga bagyo ngayon, mga sangkay. Alam na po natin yan, lagi po natin tinuturo yan sa inyo dito, na dahil po sa climate change, itong mga bagyo, mga sangkay, nagiging mas delikado na po sa panahon natin ngayon. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Para naman sa lagay ng panahon, nasa natin sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol region, magdadala nga itong si Typhoon Marce ng mga maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Grabe, no? So, ito pa rin, yung mga nasabing mga lugar na nabanggit mga sangkay, okay, ay ito pa rin yung mga lugar, mga sangkay, na dinaanan po ng Bagyong Christine. Bicol, mga lugar sa Cagayan or sa norte, mga sangkay.
So sa madaling sabi, hagip nitong bagyo yung malaking bahagi po ng Luzon. So, di pa nga tayo nakakabangon mga sangkay sa problema natin, di ba? Sa itong nangyari sa ating bansa dahil po sa kalamidad. Ito na naman mga sangkay, may panibago na naman pong bagyo. But again, hindi po natin mapipigilan yan mga sangkay dahil ito po ay gawa ng ating kalikasan. May climate change. Sa pagpatuloy na pagtaas ng temperatura, mga sangkay, nakakabuo ng mga monster storm. And ito po ngayon ay nangyayari not just in our country, pero maging ang ibang mga bansa ay nakakaranas po nito. Pagkidlat at pagkulog. Sa Mindanao naman, inaasahan rin natin na magiging maulan, dulot naman ito ni Typhoon Marce. Okay. Kita nyo na mga sangkay, pati ang Mindanao, kaya pang abutin o inaabot pa rin po mga sangkay nitong bagyong Marce. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa nga ng mga localized thunderstorms. Ito naman yung inaasahan nating track o yung pagkilos nga nitong si Marce. Ngayon hanggang bukas, posible nga nitong tahakin yung direksyong west, northwest, bago bumagal at tahakin ang direksyong kanluran sa karagatan silangan ng extreme northern Luzon. Naku, mukhang sa Batanes na naman po ang tumbok nito mga sangkay. Possible ito maglandfall o lumapit sa Babuyan Islands, pati na rin sa northern portion ng mainland Cagayan Thursday afternoon or evening. Pinakamataas na intensity nito ay bago ito maglandfall over Babuyan Islands or Cagayan. So, importanteng i-take note nga natin. Ayan, take note po natin mga sangkay. Yung mga nasabing mga lugar, maghanda na po tayo. Okay? Huwag po tayong pakampante dahil delikado ang sitwasyon. Handaan po natin, unpredictable po ngayon yung mga bagyo na kagaya po na kinakaharap ng Pilipinas. Na babagal nga ito bago lumapit or habang papalapit sa ating bansa at yung peak intensity nito ay habang ito dahil posible nga yung mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan. Posible na ang lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Marce Friday afternoon or evening at inaasahan ngang posible pang patuloy na lumakas itong si Bagyong Marce. Ayan, mga sangkay ha, inaasahang posible pang patuloy na lumakas. Dahil nga Ito, mga sangkay, tingnan nyo po yung mga nasabing mga lugar na kasama po dito sa listahan mga sangkay na mahahambalos nitong Bagyong Marce. rin kay Marce nakataas ang signal number 1 sa may Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, sa may Isabela, Ilocos Norte, Puro norte po ito mga sangkay. Ilocos Sur, sa may Apayao, sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Benguet, at Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Sa malalakas na hangin naman ngayong araw, asahan natin sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte at bukas sa may Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin nga sa may Catanduanes. Sa malalakas na mga pag-ulan, inaasahan nga natin today afternoon to tomorrow afternoon, moderate to heavy rain, so 50 to 100 rains, 100 millimeters of rain sa may Cagayan. Cagayan. And by tomorrow afternoon until Thursday So, today mga sangkay, afternoon. afternoon, moderate to heavy sa may Batanes, Batanes, Cagayan at Apayao. Cagayan, Apayao. Thursday afternoon until Friday afternoon, intense to torrential rain sa may Cagayan, heavy to intense sa Apayao, Ilocos Norte, Batanes, at moderate to heavy rains naman sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at sa may Mountain Province. Meron din tayong nakataas na gale warning sa Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands sa may Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang parte ng Aurora which are Isalag, Kasiguran at Dilangunan. Kaya kung maaari ay huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Okay, so ayan po mga sangkay, mag-iingat pong lahat. Okay, wag po tayong pakampante. Delikado po ito mga sangkay.
Dahil hindi po natin malaman minsan mga sangkay kung gaano kalakas itong mga bagyo ngayon na tumatama. No? Kasi nga po may climate change. Ulitin ko, ito po yung update nitong bagyong Marce. Mas mahalaga po na mailigtas po ang inyong pamilya, ang inyong sarili, kaysa po unahin yung anumang mga gamit na masyadong minamahal natin. 'Di ba? Kasi yung iba, mga sangkay, bago iligtas yung pamilya, inuuna yung TV, inuuna yung iba pang mga gamit. Huwag ganon. Unahin ang pamilya para masigurado tayong ligtas sila. Alright? So, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral patungkol po sa mga propesiya sa Biblia. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.